Karamihan sa atin ay may pinagdadaanan sa buhay na hindi natin magawang ikwento sa iba. May mga struggles tayo na sinosolo natin dahil pakiramdam natin ay kaya natin ito nang hindi humihingi ng tulong. Marami tayong paraan upang kahit papaano'y makalimot sa ating pinagdaraanan. Isa na dyan ang pagpunta sa lugar kung saan ay mararamdaman natin na ligtas tayo. Ngunit paano kung ang lugar na inaakala mong magiging paraan upang makalimot ka ng sandali ang siyang magbibigay sa iyo ng isang karanasan na hindi mo makakalimutan habang buhay? Dear Papa Dudut, isa akong freelance writer, nagsusulat ako sa TV at sa mga publishing company. Itago niyo na lamang po ako sa pangalan na Errol. Mahilig ako sa horror movies and stories kaya tambay ako sa channel mo, Papa Dudut. Nasa-satisfy kasi ako sa pagiging fan ko ng mga horror sa mga binabasa mong kwento o sulat mula sa mga sender mo. Kaya naman naisipan kong mag-share din ng sarili kong experience na nangyari lamang recently. Halos 10 years na akong independent. To be honest, hindi madali ang maging freelance writer kasi mahirap maghanap ng writing gig dito sa Pilipinas. Pero dahil sa ang pagsusulat talaga ang gusto kong gawin at parang way ko na rin siya para magalis ng stress sa buhay ay pinanindigan ko na ito. Besides sa pagsusulat, ay may mga side hustles din naman ako para magkaroon ng extra income. Sa edad kong 29 ay ayoko nang umasa sa parents ko or mga kapatid ko pagdating sa pera. As of now ay nakatira ako sa isang 1-bedroom apartment. Matagal na ako dito, 5 years na rin siguro kung hindi ako nagkakamali. Hindi madali ang adult life, pero yon yung maganda kasi na-challenge ka sa buhay. Parang ang boring kasi ng life kung wala kang pagdadaanan na problema o mga pagsubok, hindi ba? Yun kasi ang nagpapatibay sa atin at nagpapatalino. Alam ko na walang ibinibigay si Lord na pagsubok sa atin na hindi natin kaya or wala tayong makukuha na something mula sa pagsubok na yon. Masipag akong magsulat, Papa Dudut. Any genre ay kaya ko. Pero kung merong genre na gusto ko talaga ay horror yon. Iyon nga lang ay karamihan sa mga sinusulat ko for work ay hindi horror. Mga romance karaniwan. Kaya kapag meron akong free time ay nagsusulat ako ng horror at itinatambak ko sa aking laptop. Pinababasa ko sa mga kaibigan ko at mga kakilala sa writing industry para makuha ang comment nila kung maganda ba o may dapat pang i-improve. Pasensya na kung ang haba ng intro ko, Papa Dudut. Gusto ko lang na makakonect kahit papaano sa listeners mo at maintindihan nila kung paanong nangyari yung sinasabi kong nakakatakot na experience na isi-share ko. Akala ko dati ay okay na ang kinikita ko sa pagsusulat pero dumating ang pandemic. Nabawasan ang writing gig ko. May mga project na pansamantalang itinigil at may mga na-cancel. Doon ako nagsimulang magkaroon ng problema sa pera. Kailangan kong maghigpit ng sinturon. Kailangan kong humanap ng ibang paraan para kumita at makasurvive. Natuto akong magtinda ng iba't ibang products online. Kahit na hindi ko forte ang ganong trabaho, ay ginawa ko pa rin. Ganon naman siguro talaga ang karamihan sa atin. Gagawin ang lahat just to survive. Kahit papaano ay naging okay naman ang lahat. Nagpasalamat din ako kay Lord. Kasi kahit nasa apartment ako ay nakakapagtrabaho ako. Takot kasi akong lumabas noong kasagsagan ng pandemic. Nakakatakot na magkaroon ng COVID kasi may mga namamatay sa virus na yon before.
Before pala ang pandemic ay nagkaroon ako ng girlfriend, si Andrea. Nakilala ko siya nang dahil sa isa kong kaibigan. Unang kita ko pa lamang sa kanya ay nagkagusto na agad ako sa kanya, Papa Dudut. Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at niligawan ko na kaagad si Andrea. Naging mabilis ang aming ligawan at 1 month lang after kong manligaw ay naging kami na. Nakakalungkot nga lang na after ng ilang months, simula nang maging kami ni Andrea ay pumasok ang pandemic at nagkaroon ng lockdown. Sa video call na lamang kami nag-uusap. 1 taon din kaming hindi nagkita at nang magkaroon kami ng chance na magkita ay naramdaman ko na parang hindi na masaya si Andrea sa akin. Ang cold na niya at hindi na siya kagaya noong umpisa na parang excited akong makasama at makabanding. Makailang beses akong nagtanong sa kanya kung mahal pa ba niya ako. Kasi kung hindi na ay maiintindihan ko naman. Matagal kasi kaming hindi nagkita, Papa Dudut. Baka nabago noon ang nararamdaman niya para sa akin. Ang sabi ni Andrea ay mahal niya pa rin ako pero hindi ko maramdaman na nagsasabi siya ng totoo. Nag-taste ako sa cold treatment ni Andrea, Papa Dudut. Umabot pa nga ng mahigit 1 taon ng relasyon namin hanggang sa hindi ko na kinaya. Ako nang nakipaghiwalay sa kanya pero umasa ako nang hindi siya papayag. Pero pumayag siya, Papa Dudut. Ang sabi pa ni Andrea ay magfo-focus muna siya sa karir niya. Masakit man ay pinanindigan ko na lamang ang desisyon kong yon. That time ay medyo naging okay na ulit ang mga racket ko sa pagiging writer ko pero yun nga wala namang love life. Kung kailan ang daming dumating na writing projects, sa akin ay saka naman ako na wala ng drive na magsulat dahil sa breakup namin ni Andrea. Tapos nalaman ko pa sa isa kong kaibigan na meron na agad ipinalit si Andrea sa akin. 1 month pa lamang kaming hiwalay pero nag-celebrate na sila ng 2nd month sa rin nila. Kaya nalaman ko na habang kami pa at bago kami maghiwalay ay meron na siyang iba. Mas lalo akong nasaktan, Papa Dudut. Pinilit kong mag-move forward pero sobrang hirap, Papa Dudut. Kahit isipin ko na kailangan ko magtrabaho kasi hindi ako hihintayin ang mga bills ko ay talagang wala akong drive para magsulat. May script pa akong kailangan tapusin ng time na yon at hindi ko na talaga alam kung papaano ko siya matatapos before ang deadline. Errol, kumusta na pala yung script? 1 month na lang ay kailangan mo nang ipasa yon. Paalala sa akin ng kaibigan kong si Pat na siyang nagbigay sa akin ng project na yon. Bad trip nga eh. Wala pa ako sa kalahati. Hindi ako makapagsulat ng maayos sa ngayon. Turan ko. Dahil ba kay Andrea? Tanong pa ni Pat. Oo, ang hirap pala magsulat kapag broken hearted ka. Tapos horror ang sinusulat mo. Ang natatawa kong wika. Alam mo may suggestion ako sa iyo. Magsulat ka kaya sa ibang lugar, sa Baguio. Magandang place yun. Kapag dyan ka kasi sa apartment mo, mas mahalala mo lang si Andrea. Kasi may mga memories kayo dyan. Hindi naman kayo nagpunta ng ex mo sa Baguio, hindi ba? Ang sabi pa ni Pat. Hindi pa nga pero balak namin na magpunta sana sa Baguio noong kami pa. Hindi nga lang natuloy. Maalala ko pa rin siya roon, sagot ko. Ipinilit ni Pat na kung gusto ko talagang matapos ang sinusulat kong script bago ang deadline ay sa ibang lugar ko yun gawin. Pwede raw sa isang beach resort na hindi gaanong matao. Basta tahimik. Hindi naman ako matravel na tao kaya wala akong alam na pwede kong puntahan. Ang ginawa ko ay naghanap ako sa social media ng pwede kong puntahan. Nanood ako ng mga video sa YouTube ng mga recommendation ng mga vlogger sa magagandang lugar na puntahan. May napanood akong video sa isang vlogger na nagpunta siya sa isang lugar sa Quezon Province na malapit sa dagat at nagandahan ako. Kasi sa vlog niya ay parang sobrang tahimik ng lugar. Nag-research ako sa lugar na yon at marami akong nakitang magagandang review. Kaya mas lalo akong naingganyong puntahan yon at doon ko na isip na tapusin ang script ko na kailangan na. Bukod sa nagtatrabaho na ako ay parang nasa bakasyon na rin ako. Tapos baka nang dahil sa lugar na yon ay makamove on na rin ako kay Andrea. At matanggap ko nang wala na kami at meron ng ibang nagpapasaya sa kanya.
May nahanap naman akong transient house sa lugar na yon at nakausap ko ang owner. Hindi ako nagpakasigurado na kapag nandun ako ay magugustuhan ko ang lugar kahit pa ang ganda ng mga reviews, Papa Dudut. Kaya sabi ko ay 3 days lang muna ako mag-i-stay doon at kapag nagustuhan ko ay saka ako mag-i-extend ng mas matagal. Pinuntahan ko na ang lugar na yon at okay naman ang transient house. Literal na kubo siya tapos ay malapit sa dagat, siguro ay 3 minutes walk lang ang beach mula sa bahay. Yun nga lang ay naging problema ko ay ang maingay kasi maraming kalapit na bahay. Kahit kasi umaga ay nagsusulat ako at hindi ako makapag-concentrate sa pagsusulat. Sayang, maganda sana yung lugar pero hindi siya okay sa ginagawa kong trabaho. Feeling ko ay kung magtatagal ako doon ay baka hindi ko matapos ang sinusulat ko, Papa Dudut. Ang nangyari tuloy ay hindi ako nakapagsusulat noon. Naliligo na lamang ako sa dagat at gumagala. Sabi ko ibabalik na lang siguro ako sa apartment ko after ng 3 araw ko doon. Ginawa ko na siyang bakasyon. Pero sa last day ko sa lugar na yon ay meron akong nakausap na isang bangkero. Si Kuya Marlon at nakita ko siya na nakatambay sa tabing dagat habang nakaupo sa bangka niya. Tinanong ko siya kung may iba pang magandang lugar sa lugar nila na pwede kong puntahan. Nalaman niya na dayo ako roon at ang sabi niya ay merong isla silang alam na magugustuhan ko kasi maganda raw doon lalo na kung ang gusto ko ay katahimikan. Halos 30 minutes lang daw ang biyahe sa bangka kung pupunta ako doon. Talaga bang tahimik doon, kuya? Kailangan ko kasi ng tahimik na lugar kasi kailangan ko yun sa trabaho ko, ang sabi ko. Opo sir, tahimik talaga doon lalo na ngayon na hindi pa summer, halos walang nagpupunta roon para magbakasyon. Ang wika pa ni Kuya Marlon. Marami pang sinabi si Kuya Marlon tungkol sa islang yon na mas nagpaengganyo sa akin na puntahan yon. Sinabi pa niya na kung hindi ko magugustuhan doon ay ihahatid daw niya ako pabalik ng libre. Nag-offer kasi siya na siya na ang maghahatid sa akin sa islang sinabi niya. May kilala kasi siya roon na merong transient house na pwede kong tuluyan. Sasabihin daw niya na kamag-anak niya ako kunwari para mabigyan ako ng discount. Dahil sa mga sinabi at offer ni Kuya Marlon ay tuluyan na niya akong napapayag, Papa Dudut. Nang araw din na yon ay nag-impake na ako. Hapon na kasi ng oras na yon at kailangan ko nang magmadali at baka abutin pa kami ng gabi kung magiging mabagal ako. Habang sakay na ako ng bangka ni Kuya Marlon ay nagkwekwentuhan pa rin kami tungkol sa isla. Mas lalo tuloy lumaki ang excitement ko na makapunta sa isla na yon para malaman kung totoo ba ang lahat ng mga pagmamalaking sinasabi ni Kuya Marlon sa akin. Makalipas nga ang ilang minuto ay narating na namin ang isla, Papa Dudut. Kumpara sa una kong binuntahan ay mas maganda doon. Halos puti ang buhangin at kakaunti ang bahay na nakikita ko at ganoon din ang mga tao. Sinamahan ako ni Kuya Marlon sa sinasabi niya na merong transient house sa isla. At nag-usap na kaming 3. Dahil sa nakita kong tahimik naman sa lugar at maganda ay 1 week na stay ang ibinayad ko. At kapag nagustuhan ko pa ay pwede naman daw akong mag-extend. Nabigyan din ako ng discount ng dahil kay Kuya Marlon kaya dinagdagan ko ang bayad ko sa kanya sa paghahatid sa akin doon. Iniwanan din ni Kuya Marlon sa akin ang cellphone number niya para kapag aalis na ako o may kailangan akong bilhin sa bayan ay pwede ko siyang makontak kaagad. Mas malit nga lang yung kubo roon na tutuluyan ko. Nakahiwalay ang banyo at sa balon kumukuha ng tubig. May nagbebenta rin ng drinking water at bumili na ako ng 2 galon. Malakas kasi ako sa tubig at sa loob ng kubo may maliit pang electric fan at papag. Nasa labas ang kainan kasi hindi na kasya sa loob ang lamesa at mga upuan. Hindi ako maarte sa mga ganong lugar kasi lumaki ako, nasa kubo kami nakatira kaya sanay na sanay ako sa ganon. Nang umalis na si Kuya Marlon na inayos ko na ang mga gamit ko. Medyo mahina nga lang ang signal ng data roon pero ayos lang. Pwede naman ako magsulat kahit na walang internet connection. Nanghiram na rin ako ng mas maliit na lamesa at upuan sa may-ari ng bahay para meron akong working station. Pwede rin pala akong magpaluto sa kanila at meron ding maliit na karinderya sa hindi kalayuan kaya hindi ko problema ang pagkain. Naging okay ang unang gabi ko sa islang yon, Papa Dudut.
Totoo ang sinasabi ni Kuya Marlo na sobrang tahimik doon. Alas 7 pa lamang ng gabi, wala na akong nakikitang tao sa labas at parang nasa loob na kaagad sila ng kanya-kanyang mga bahay. Maganda rin na walang oras ang pagbubukas ng kuryente doon. Wala akong problema kung mainit kasi may electric fan. Natuwa ako kasi nakapagsulat na ako ng maayos. Alauna na yata ng madaling araw nang mag-decide akong tumigil muna kasi inaantok na ako. Kinabukasan ng maaga akong nagising. Medyo madilim pa at naglakad-lakad muna ako sa may tabing dagat at nagpicture na rin para meron akong remembrance. Alam ko ng sandaling yon ay tatagal ako sa islang yon o hindi kaya ay babalik ulit ako doon kasi nagustuhan ko talaga. Habang naglalakad ako ay meron akong nakitang bangkero na nasa may pangpang. At nang lapitan ko siya ay nakita ko ang mga isdang nahuli niya na nakalagay sa isang timba. Bumili ako sa kanya para meron akong almusal hanggang tanghalian. May lutuan kasi sa likod ng kubo. Kalanauling ang gatong ng lutuan at marunong naman akong magluto sa ganon. Nagluto na muna ako at nag-almusal. Bumili na rin ako ng bigas para hindi ko na kailangan bumili sa karinderya. Kapag ganon kasi uling na lang ang bibilhin ko. Wala pa akong ganang magsulat kaya nag-swimming muna ako sa dagat. Pinagod ko muna ang sarili ko sa paglalangoy bago ako umahon at magbanlaw. Nakapagsulat ako ng maayos ng buong araw, naging productive ako. Nakakatuwa kasi kahit umaga ay tahimik pa rin ang buong isla na siyang hinahanap ko. Dahil na rin sa naging tuloy-tuloy ang pagsusulat ko ay hindi ko na masyadong naisip si Andrea. Maganda talaga na occupied ang utak ko para hindi ko na siya maisip pa. Gumagabi na naman. Tinamad na ako magluto kaya sa karinderya na ako nag-dinner. Inagahan ko kasi alam kong maaga silang nagsasarado. Mag-isa lamang akong kumakain doon at kinausap ako ng babaeng may edad. Alam niya na bakasyonista ako sa isla nila dahil noon lang niya ako nakita. Tinanong niya ako kung saan ako nag-i-stay at sinabi ko na sa kanya kung saan. Napansin ko na parang sumeryoso ang mukha niya nang malaman niya kung saan ako nakastay. Mag-iingat ka sa bahay na yon ha. Ang alam ko ay meron nagpaparamdam doon. May dala ka bang rosaryo o kahit na Biblia? Tanong sa akin ang babae. Wala po ate. Huwag mo naman akong takutin. Ang natatawa kong sabi. Hindi kita tinatakot Totoy. Nagsasabi lang ako ng totoo. Lahat ng pumupunta sa bahay na yan na kagaya mong bakasyonista ay makapagsasabi na totoo ang mga sinasabi ko sa iyo. Wika pa ng babae. Tinanong ko ang babae kung anong klaseng nilalang ba ang nagpaparamdam sa transient house na tinutuluyan ko. Ang sabi niya ay malaking lalaki raw at may isang babae na umiiyak. Iba-iba raw ang kwentong nasasagap niya. Kaya mas mabuti na magdasal daw ako palagi lalo na kapag bago ako matutulog. To be honest, natakot ako nang malaman ko yon. Kahit na hindi pa ako sigurado kung meron ba yung katotohanan. Pero dahil sa mahilig ako sa horror movies ay medyo na-excite ako. Tamang-tama rin na horror ang genre ng script na sinusulat ko noon. Baka sakaling makatulong yon sa akin para mas mapaganda at mas maging nakakatakot ang sinusulat kong script, Papa Dudut. Pag uwi ko sa kubo mula sa karinderya ay pinakiramdaman ko ang loob ng bahay. Wala akong naramdaman na kakaiba. Wala ring mabigat na pakiramdam na karaniwang nararamdaman kapag meron kang kasamang kaluluwa sa isang lugar o sa isang bahay. Hindi naman ako nakakakita ng multo o kahit na anong elemento. May mga mild ghost experience lamang ako dati. Yung paramdam lang, mga ganun lang pero yung face to face na akong makakita ng kaluluwa ay wala pa naman Papa Dudut. Nagpahinga lamang ako ng sandali at kinondisyon ko ang aking utak bago ako humarap sa aking laptop para magsulat. Hindi ko maintindihan kung bakit ng gabing yon ay hindi kagaya noong unang gabi. Walang lumalabas sa utak ko. Tahimik naman ang paligid pero hindi ako makapagsulat ng maayos. Parang may mga boses na sabay-sabay na nagsasalita sa loob ng utak ko. Sa madaling salita ay hindi ako makapag-concentrate. Naisipan ko magtimpla ng kape at bumili ako ng maraming 3-in-1 coffee bago ako nagpunta sa islang yon. Essential kasi para sa kagaya ko ang kape lalo na kapag kailangan kong magpuyat dahil may kailangan akong tapusin na trabaho.
Lumabas muna ako ng kubo para magpainit ng tubig sa likod ng bahay at habang hinihintay kong kumulo yung tubig sa takore, ay nagulat ako nang may marinig akong malakas na tunog mula sa loob ng kubo. Kinabahan ako kasi baka may ibang taong pumasok doon. Iniwanan ko kasing nakabukas yung pinto kasi tiwala ko na wala namang magnanakaw sa islang yon. Sakto rin na kumukulo na yung tubig. Kinuha ko ang takore at naisip ko na kung sakaling may ibang tao na pumasok sa loob ng kubo at may balak siyang masama ay pwede ko siyang sabuyan ng mainit na tubig bilang pangdepensa ko. Tahimik ako naglakad pabalik sa harapan at pagpasok ko sa loob ay wala naman akong nakitang tao. Ang ikinagulat ko lang ay nasa sahig na ang laptop ko nakataob na yon. Obvious na bumagsak siya mula sa lamesa kung saan ito nakapatong. Natakot ako kasi yun ang ginagamit ko sa aking pagtatrabaho. Kinuha ko kaagad ang laptop upang i-check kung nasira ba yon at sa awa naman ng Diyos ay okay naman. Walang gasgas o kahit na anong maliit na sira. Ang nakapagtataka lang ay kung paano yon nahulog mula sa lamesa. Hindi malakas ang hangin noon at kahit naman siguro malakas ang hangin ay hindi pa rin yon magagawang galawin ang laptop ko kasi medyo mabigat yon, Papa Dudut. Hindi ko rin masabi na may pusa o asong pumasok o kahit tao kasi malinis ang sahig. Wala namang buhangin. Walang bakas ng kahit na ano. Kaya sa pagkakataon na yun ay naisip ko na baka nga totoo na merong nagpaparamdam sa bahay na yun. Kagaya ng sinabi sa akin ng babae sa karinderya. Baka nagsisimula na silang magparamdam sa akin sa kanilang existence. Pinagpahinga lang siguro nila ako sa unang araw ko doon. Pero hindi ako natakot ng sobra. Gaya ng sinabi ko ay may kaunting excitement akong naramdaman. Lalo na at horror script ang aking sinusulat ng time na yon. Alam ko na kailangan kong matakot at maka-experience ng totoong terror para maging effective ang kwentong isinusulat ko, Papa Dudut. Sandali ko lang na inisip ang pagkakalaglag ng aking laptop at bumalik na ako sa pagtatrabaho. Hindi kasi pwede na magtagal ako sa pag-iisip lalo na at ang mga oras na yon ay parang nangangati na ang mga daliri ko na mag-type sa aking laptop nang dahil sa mga nangyari. Naging malaking tulong sa pagsusulat ko ang hindi may paliwanag na nangyaring yon kasi naging maayos ang pagsusulat ko. Nakapag-isip pa ako ng pwede kong idagdag sa script upang mas maging nakakatakot siya, Papa Dudut. Bago pa nga ako matulog ay kinausap ko ang kasama kong nasa kubo na hindi ko nakikita na sana'y magparamdam pa sila sa akin para matakot ako at magawa ko ng magandang script na tinatapos ko. Ginawa ko yon kahit na hindi pa ako 100% sure kung totoo ba sila o hindi. Ang tapang ko pa para gawin yon kasi hindi ako matatakutin. Gawa na rin siguro sa mahilig ako manood ng mga horror movies. Parang immune na ako sa mga ganong bagay at yon ang alam ko, Papa Dudut. The next day, late na akong nagising. Late na rin akong nakatulog kasi. Bumili ako ng almusalin ko at nagluto na ako. Habang kumakain ako ay tumawag sa phone ko si Pat para kumustahin ako. Nakita ko yung post mo sa IG. Ang ganda pala ng lugar na pinuntahan mo. Parang gusto ko tuloy sumunod dyan ngayon, ang sabi pa ni Pat. Wag na, mas gusto ko nga na wala akong kasama. Nakakapagsulat ako ng maayos, sambit ko sabay tawa. Yung script na sinusulat mo, kumusta na? Tanong ni Pat. Okay na okay, nakakausad na. Unlike before na wala talaga akong nagagawa. Tama nga yung sinabi mo na sa ganitong lugar ako magsulat. Hindi nakapagsisisi na sinunod ko ang sinabi mo. O basta gandahan mo yan ha, in 2 weeks sana maipasa mo na kasi babasahin pa namin yan for review. At kung may ipapabago pa kami. Paalala pa ni Pat. Baka nga in 1 week ay matapos ko na ang pagmamalaki ko pang wika. Ewan ko, Papa Dudut, pero ng time na yon ay sobra akong confident na mabilis kong matatapos ang script. Naisip ko nga, dapat pala ay sa isang siguradong haunted house ako nagpunta. At baka wala pang 1 linggo ay tapos ko na ang trabaho ko. Isa rin sa mga nagustuhan ko sa pagpunta ko sa lugar na yon ay hindi ko naiisip si Andrea. Kung hindi kasi ako nagsusulat ay ginagala ko ang isla para makita ang ibang parte noon. Wala akong nakikitang pangit sa islang yon, Papa Dudut. Kung mayaman nga lang sana ako ay magpapatayo ako ng bahay doon tapos doon na ako maninirahan. Total ay pwede naman ako magtrabaho kahit nasa bahay lamang ako. Ngunit hanggang pangarap lamang yon kasi wala pa akong pera para sa ganung bagay.
Yung apartment ko nga minsan ay nahihirapan pa akong bayaran. Nang araw na yon ay namasyal muna ako, nag-swimming ng kaunting oras at pagkatapos ay nagpunta ulit ako doon sa karinderya para kausapin yung babae. Umorder ako ng halo-halo at hindi ko nga lang siya kaagad nakausap kasi may ilang kumakain. Matyaga ako naghintay hanggang sa wala na siyang ginagawa. Kinawayan ko yung babae at lumapit siya sa akin. Parang totoo nga po yung sinasabi ninyo sa akin. Meron nga yata nagpaparamdam doon sa kubo kung saan ako nag-i-stay, ang sabi ko sa kanya. Hindi ba? Sabi ko sa'yo. Bakit? Ano bang nangyari? Usisa pa niya. Kagabi kasi habang nasa labas ako ng kubo, bigla pong nalaglag sa lamesa ko yung laptop. Sa tingin ko ay nagsisimula na sila magparamdam sa akin. Tugon ko. Di aalis ka na ron? Tanong ng babae. Hindi po, baka nga po magstay pa ako ng mas matagal. Nakangiti kong sagot. Baka sa mga tumira sa bahay na yun, kadalasan ay umaalis na kaagad sila. Ang tapang mo naman. Hindi makapaniwalang sabi ng babae. Hindi po kasi ako matatakotin, saka writer po ako. May sinusulat ako ngayong script na horror. Kaya kailangan ko yung vibes ng bahay na yon para mabilis ako makapagsulat para sa trabaho ko. Wika ko. Ikaw ang bahala pero sana hindi ka sakta ng mga kasama mo sa bahay na yon, ang sabi pa ng babae. Hindi naman po siguro, saka sa pagkakaalam ko walang kakayahan ng mga kaluluwa na manakit hanggang sa pagpaparamdam at pagpapakita lamang sila. Nasa ating mga tao na lamang kung matatakot tayo sa kanila, sambit ko. Nakiusap pa ang babae sa akin na huwag kong sasabihin sa may-ari ng transient house ang mga sinabi niya sa akin. Baka raw isipin nito na sinisiraan nito ang negosyo nito. Nagpaalala lamang daw siya sa akin para aware ako. Nag-promise naman ako sa kanya na hindi ko yun gagawin kaya wala siyang dapat na ipag-alala. Sinabi ko pa na kaya ko ang sarili ko at walang mangyayaring masama sa akin. Alam ko rin naman na concern lamang yung babae sa akin. Kaya niya yon sinabi sa akin at wala siyang ibang dahilan kundi yun lamang. Naka 1 week na ako sa islang yon, Papa Dudut, at hindi na nasundan ang pagpaparamdam sa akin sa kubo. Napansin ko din na bumagal na naman ang pagsusulat ko at medyo naiisip ko si Andrea. Halos hindi na nga ako lumalabas ng kubo. Parang tamad ako palagi na hindi ko maintindihan. Kahit meron akong nasa utak ko na isusulat ko kapag humaharap na ako sa laptop ay hindi ko na yon ma-type. Kaya naisipan ko na kailangan ko na may magparamdam ulit sa akin na mga kasama ko sa kubo at baka sakaling bumalik ulit ang drive ko sa aking sinusulat. Pagsapit ng gabing yon ay mabilis akong inantok. Hindi ko alam kung dahil ba sa naparami ang kain ko pero talagang antok na antok ako kahit alas 9 pa lamang ng gabi. Kung sa normal na gabi kapag ganong oras ay aktibong-aktibo ang utak ko sa pagsusulat pero iba ng gabing yon, Papa Dudut. Habang tulog ako ay hindi ko inaasahan na may mangyayari sa akin na hindi ko makakalimutan sa panghabang buhay. Natatandaan ko na nanaginip ako noon. Nandun daw ako sa loob ng kubo kung saan ako nakastay. Nagtatype ako sa laptop pero nasa sahig ako tapos ay nakapatong sa hita ko yung laptop. Habang nagtatype daw ako ay may isang malaking lalaki na pumasok. Hindi ko nakikita kung ano ang itsura niya kasi para lamang siyang anino. Puro siya itim mula ulo hanggang paa, Papa Dudut. Basta matangkad siya at malaki ang kanyang katawan. Sa panaginip ko ay wala akong takot na nararamdaman. Parang normal na tao lamang siya para sa akin kahit kakaiba ang itsura niya. Tumayo yung malaking lalaking nilalang sa isang sulok ng kubo. At kahit wala naman siyang mata ay alam kong tinitignan niya ako. Tinanong ko pa nga ito kung gusto nitong kumain at baka nagugutom siya pero hindi siya nagsalita. After kong tanungin yung lalaki bigla na akong nagising. Ang naging problema ko nga lang ay hindi ko magawang ibukas ang mga mata ko na parang nakaglu ang mga yon. Parang may kung anong puwersang pumipigil sa mata ko. Upang maimulat ko yon, Papa Dudut. Hindi rin ako makagalaw at parang may nakapulupot na lubid sa buo kong katawan. Alam kong gising na ako pero hindi talaga ako makagalaw. Sa madaling salita ay nag-sleep paralysis ako.
First time na nangyari yon sa akin kaya hindi ko alam kung ano ang gagawin ko para tumigil na yon. Hanggang sa may naramdaman akong parang tao na dumagaan sa dibdib ko. Pabigat siya ng pabigat hanggang sa medyo nahihirapan na akong makahinga. Pakiramdam ko ay mamamatay na ako ng time na yon. Sa totoo lang ay alam kong tao ang nasa ibabaw ng aking dibdib dahil nakakaramdam ako ng paghinga niya sa mukha ko. Narinig ko ang malalim niyang paghinga, Papa Dudut. Doon ako nagpanik ng sobra kasi feeling ko talaga ay katapusan na ng buhay ko. Naisip ko na baka binabangungot na rin ako at baka hindi na ako magising pa. Ang pangit lang na sa isang lugar na dayo lamang ako mamamatay. Nang hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin ko ay doon ako nagsimulang magdasal gamit ang utak ko. Paulit-ulit kong binigkas sa isipan ko ang Our Father. Naging effective naman yon kasi bigla kong naigalaw ang isa kong paa. Sumipa ako ng malakas at sumunod na ang pagbukas ng aking mata. Nagawa ko na rin makagalaw at tumayo kaagad ako para uminom ng tubig kasi tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Pakiramdam ko rin ay tumakbo ako ng ilang kilometro sa pagod na nararamdaman ko ng time na yon. Sa buong buhay ko ay noon lamang ako nakaramdam ng ganong katinding takot para sa sarili kong buhay. Inakala ko kasi talaga nakatapusan ko na. Kahit naman broken hearted ako ng panahon na yon ay ayoko pang mawala. Marami pa akong gustong gawin sa aking buhay. May mga plano pa ako at gusto ko pang makasama ng matagal ang mga mahal ko sa buhay. Kaya sobrang laki ng pasasalamat ko sa Diyos. Kasi alam kong siya ang dahilan kung bakit nalagpasan ko ang mga pangyayaring yon. Iniligtas niya ako. Kung hindi siguro ako nagdasal at wala akong ginawa ay baka kung ano na ang nangyari sa akin. Hindi ko na nagawang makatulog, nakatulala lamang ako ng halos 1 oras hanggang sa maramdaman kong kailangan kong magsulat para sa aking script. Kaya kahit madaling araw na ay binuksan ko ang aking laptop at nagsulat ako, Papa Dudut. Medyo narelax ako nang ginawa ko na ang aking script. At ang maganda pa ay ang bilis kong gumawa matapos ang nakakatakot na experience ko. Maliwanag na sa labas nang huminto ako sa pagsusulat dahil nakaramdam na ako ng gutom. Nagpunta ako sa karinderya para kumain pero wala raw yung babaeng nakakausap ko. Ibang nakatao sa karinderya. After kong kumain ay tumambay ako sa labas ng kubo habang nakabukas ang aking laptop para just in case na may pumasok sa utak ko ay madali ko nang maitatype. Nakatingin ako sa napakagandang dagat. Bumalik sa akin yung first experience ko sa sleep paralysis. 100% na akong naniniwala na meron nga talagang nakatira sa kubo na yon na hindi nakikita ng mata ng normal na tao. Yung malaking lalaki pa lamang ang nakita ko kahit sa panaginip pero yung babae ay hindi pa. That time ay hindi ko na alam kung hihilingin ko pang makita yung babae kasi doon pa nga sa lalaki grabe na ang takot na na-experience ko. Habang nakatulala ako ay tumawag sa akin si Pat at nangungumustahan na naman siya. Ipinaalam ko sa kanya na malapit ko nang matapos ang script at natuwa siya sa mga binalita ko. For sure, yan ang lugar na pupuntahan mo palagi kapag magsusulat ka ng script. Ang bilis mong magsulat ngayon ang sabi pa ni Pat. Kaya nga pero ewan, hindi ako sigurado kung babalik pa ako dito, ang sabi ko. Bakit naman? Ang sabi mo last time ay maganda dyan. May nangyari ba? Usisa pa ni Pat. Itong tinutuluyan kong transient house haunted, pag-amin ko. Nung una'y ayaw maniwala ni Pat sa mga sinabi ko sa kanya, Papa Dudut. Kahit nung ikwento ko na ang mga naging experience ko ay nakaramdam akong duda pa rin siya sa mga sinasabi ko. Baka raw kasi dahil sa mga horror na sinusulat ko ay nadadala ko na yon sa realidad. Huwag mo kasing masyadong dibdibin ang pagsusulat, ang natatawa pang wika ni Pat. Bahala ka kung ayaw mong maniwala basta nagsasabi ako ng totoo, turan ko. Ingat ka ha, baka naman masiraan ka ng ulo dyan, biro pa ni Pat. Sige na, I have to cut this call. Kapag maaga mong naipasa yung script may bonus ka. Dugtong pa ni Pat bago siya nagpaalam. Sa pagkakataong yun ay pinag-isipan ko ang sinabi ni Pat na baka imagination ko lamang ang lahat. Baka nga dahil sa masyado kong iniisip yung sinasabi ng babae sa kalendarya kaya lumakas masyado ang imagination ko. Dumagdag pa na horror ang sinusulat ko.
Pero kung gano'n ang mga nangyari, nakapagtataka lang na noon lang yon nangyari, Papa Dudut. Sa tagal ko nang nagsusulat ng horror ay noon lang yon nangyari sa akin. Kung nung una ay hinihiling ko na magparamdam sa akin yung nakatira sa bahay na yon, after ng sleep paralysis na nangyari sa akin ay ayoko na. Baka kasi masyado ko silang ina-attract kaya ang dali para sa kanila na takutin ako. Gabi na naman at gaya nga ng nakasanayan kong gawin sa islang yun ay humarap ako sa laptop pagkatapos kong mag-dinner. Nasa kalagitnaan ako ng pagtatype nang bigla akong kilabutan ng walang dahilan. As in nagtaasan ang balahibo ko sa braso na para bang may napakalamig na kamay na humahaplos doon. Napatigil ako sa aking ginagawa at tinignan ko ang paligid habang nakikiramdam. Malakas ang pakiramdam ko na nasa paligid ko lamang ang kung anumang kasama ko sa bahay na yon. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko, Papa Dudut. Maya-maya ay nagtatype na naman ako. Makalipas nga ang ilang sandali ay nawala ng masamang pakiramdam ko sa paligid kaya nakapagsulat ako ng maayos. Hanggang sa madaling araw na. Nang inantok na ako ay tumigil muna ako para matulog at magpahinga. Pero bago ako matulog ay nagdasal muna ako. Humingi ako ng proteksyon sa Diyos habang tulog ako kasi naniniwala ako na kapag tulog ang isang tao ay wala siyang kalaban-laban sa masasamang espiritu o kaluluwa na may nais gawing hindi maganda sa kanya. Sa pagdarasal ko kahit papaano ay nawala naman ang takot ko. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na natutulog nang bigla ako nagising sa dahilan na hindi ko alam. Babalik na sana ako sa pagtulog nang matigilan ako kasi meron akong nakitang malaking lalaki na nakatayo sa isang sulok ng kubo. Kung saan nakatayo yung lalaki sa panaginip ko ay nandun din ang lalaking yon. Matangkad din siya at malaki ang katawan. Pakiramdam ko isasabog ang ulo ko ng oras na yon at hindi naman gaanong madilim kaya kahit papaano ay nakikita ko siya. Bilog yata ang buwan ng gabing yon. Kaya may liwanag na pumapasok sa loob ng kubo. Bigla ako napatayo at binuksan ko ang ilaw pero nang binuksan ko ang ilaw ay hindi ko na nakita pa yung malaking lalaki. Wala ring bagay na nasa pwesto kung saan ko siya nakita kaya walang pwedeng bagay na pwede kong pagkamala na tao. Nung hindi ko pa binubuksan ang ilaw, sigurado talaga ako sa mga nakita ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Sa sobrang takot ko ng oras na yon ay nag-impake na ako ng mga gamit ko dahil nag-decide na ako na aalis na ako sa islang yon. Hindi ko na kaya magstay pa roon ng isa pang gabi dahil baka mas malala pa ang mangyari sa mga susunod na gabi. Hindi ko na inisip na mabilis akong nakakapagsulat doon at inisip ko na lamang ay ang aking kaligtasan. Kahit nagmamadaling araw pa lamang noon ay tinawagan ko rin si Kuya Marlon. Ang asawa niya ang sumagot ng tawag ko at ayon sa kanya ay natutulog na si Kuya Marlon. Nakiusap ako sa kanya na baka pwede niyang gisingin. Nang makausap ko na si Kuya Marlon ay nagtanong ako sa kanya kung pwede bang sunduin na niya ako sa isla ng gabing yon. Kahit magdagdag na lamang ako sa bayad sa kanya. Pero ang sabi ni Kuya Marlon ay may gumagamit ng bangka niya para mangisda. Bukas pa raw ng umaga ang balik ng mga yon mula sa laot kaya umaga pa niya ako masusundo sa isla. Hindi na ako natulog at tinayaan ko na lamang na nakabukas ang ilaw. Nilabang ko ang sarili ko sa pamamagitan ng panonood ng mga nakakatawang videos sa isang application. Ganun ang ginawa ko upang hindi ko na maisip ang nakakatakot na mga nangyayari. Bandang alas 5 ng umaga ay pinuntahan ko na yung bahay ng may-ari ng kubo para magpaalam. Ang sabi ko ay merong emergency na nangyari sa bahay namin kaya kailangan ko nang umalis. Bumalik na ulit ako sa kubo at nilabas ko na ang mga gamit. Alas 8 ng umaga na nag-text si Kuya Marlon na papunta na siya sa isla para sunduin ako. Doon ako nakahinga ng maluwag lalo na nang dumating na si Kuya Marlon. Habang nasa bangka na kami paalis ng isla ay tinanong niya ako kung bakit napaaga ang alis ko. Ang sinagot ko sa kanya ay kagaya ng sinabi ko sa may-ari ng tinutuluyang kong kubo. Ewan ko ba parang wala akong energy na magkwento kasi natatakot pa rin talaga ako. Thank God kasi safe ako nakaalis sa islang yon, Papa Dudut. Yun nga lang ilang araw din akong natakot at naparanoid. Kasi baka sumama sa akin yung malaking lalaki na nasa kubo o kaya naman na yung babae. Dahil wala naman akong naramdaman na kakaiba nang bumalik na ako sa apartment ko. Sa aking apartment na rin tinapos ang script at naipasok ko naman yon bago ang deadline.
Medyo fresh pa rin sa akin ang pangyayaring yon, kaya tuwing naaalala ko yon ay hindi ko naiiwasan ng makaramdam ng takot at kilabot. Lubos na gumagalang, Errol. Bawat isa sa atin ay dumadaan sa problema at kalungkutan. Bilang isang tao, ito'y parte ng ating buhay. Isa itong patunay na tayo ay may emosyon. May kanya-kanya tayong paraan upang magbawas ng lungkot na ating nararamdaman. Isa na rito ang pagpunta o pagbabakasyon sa isang lugar kung saan kahit pansamantala ay makakatakas sila sa realidad. Ngunit sa pagpili ng lugar na ating pupuntahan upang magbawas ng kalungkutan, siguraduhin natin na ligtas tayo rito at hindi ito magdudulot ng panibagong problema. Baka mangyari mawala nga ang lungkot mo, ngunit takot naman ang pumalit. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin din po ang Papa Dudut Family YouTube channel at Kaistorya YouTube channel. Sana po'y nakapag-subscribe na po kayo sa mga ibang channels ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.